Nakatuon lamang siya sa daan at patuloy na naglalakad hanggang sa matanaw niya sa unahan ng bayan ang isang maliit na templo. Nagmamadali siyang lumapit dito at nakangiting pumasok sa loob ng templo. Pagkapasok niya sa templo ay lumapit siya sa isang matipunong lalaki na nagbabantay sa labas ng silid. Nakahubad ang lalaki at tanging balat ng tigre ang nagsisilbing salawal niya sa hubad niyang katawan. May iilang suot itong kwintas sa katawan na yari sa tanso at mga ngipin ng kalabaw. Tumingin kay Raya ang lalaki nang tanggalin niya ang talukbong sa ulo. Tila ba nagtatanong kung ano ang sadya niya. Gusto kong makita si Saruman. Inaasahan na niya ang pagdating ko. Wika ni Prinsesa Raya. Tumagilid ang lalaking bantay nang sabihin yon ni Raya. Pumasok si Raya sa silid at naglakad sa paligid ng dambana kung saan nakaluhod ang isang matandang lalaki sa harap ng maliit na altar. Ikaw si Saruman, tama? Ang mandirigmang pari ng lumang relihiyon. Ngiting sambit ni Raya. At ikaw si Raya Mondragon, ang nagkamit ng mataas na uri ng kapangyarihan galing kay Melissa. Ikaw ang pinakahuli sa iyong lahi. Tumayo si Saruman at humarap kay Raya. Ano ang hinahanap ng isang katulad mo sa ganitong sagradong lugar? Tanong ni Saruman. Kailangan kita para dukutin ng isang tao sa loob ng Theraveda. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Prinsesa Raya. Isang kaaway ang turing namin sa Theraveda. Sa narinig ko, sinusunod ng batang hari ang mga paraan ni Argo. Tanggi ni Saruman kay Raya. Isa kang mataas na pari. Ang mga ganyang bagay ay hindi makakapigil sa'yo. Ani Raya. At bakit ko itataya ang buhay ko para sa'yo? Sarkastik na saad ni Saruman. Lumapit si Raya at inilahad ang kanyang braso na may suot na healing bracelet. Dahil handa akong magbigay sa iyo ng kapalit. Ito'y pagmamay-ari ng isang saserdote mula sa isla ng pinagpala. Ang kapangyarihan nito sa pagpapagaling ay walang katumbas kahit pagsamahin pa ang kayamanan ng 5 kaharian. Turan ni Raya. Tinitigan naman ni Saruman ang pulseras. Nagdalawang isip ito bago kinuha ang pulseras sa kamay ni Raya. May tunay na kapangyarihan dito. Ito ay isang mahalagang regalo. Kung ganon, isang mahalagang tao ang gusto mong ipadukot sa akin. Saad ni Saruman habang tinitignan ang healing bracelet. Ramdam niya ang taglay na kapangyarihan nito. Tila may dumadaloy na kuryente dito na hinihigop ang kanyang lakas. Oo, umaasa akong siya ang maghahatid sa akin patungo sa mortal kong kaaway, si Abner. Seryosong wika ni Prinsesa Raya. Ito ay ayon sa gusto mo, kaya gagawin ko na ang gawaing ito para sa'yo. Pagpayag ni Saruman. Nagbow naman si Raya bago lumabas ng templo. Nilalaro ni Jericho ang kanyang singsing habang inihahatid ng 2 gwardya si Mang Rigor papasok sa silid. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng pintuan sa may dulo ng lamesa habang nakangiting sinalubong ni Aragon si Mang Rigor na bahagyang nagtataka pa sa nangyayari. Tumango si Aragon sa 2 gwardyang naghatid kay Mang Rigor at umalis ang mga ito. Pakiusap, maupo ka. Hinila ni Aragon ang silya sa lamesa upang paupuin si Mang Rigor. Bakit mo ako dinala rito sa ganitong paraan? Takang tanong ni Mang Rigor.
Bilang mapagkakatiwalaang tagapayo ng hari, natasan akong siguruhin ang kanyang kaligtasan. Kaya naman trabaho kong itakda anuman ang nararapat na gawin. Matalim lang siyang tinitigan ni Mang Rigor habang lumalapit sa silya na binigay niya para sa matanda. Tumingin muna si Mang Rigor kay Jericho bago ito naupo sa silyang pangkonseho. Isang kaparaanan lang ito ng isang masusing pagtatanong. Kaya huwag ka mabahala dahil maging sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang mga lingkod ay naisalang na rin dito. Hindi naman sila nagtampo di tulad mo. May kasamang panunuyang paliwanag ni Aragon. May nagawa ba akong mali, kamahalan? Ngunit hindi sumagot si Jericho. Nahihiya itong tumingin kay Mang Rigor. Umikot naman sa lamesa si Aragon at umupo sa tapat ni Mang Rigor. Bahagya itong ngumiti bago nagsalita. Ano ang alam mo sa gawaing pangungulam, Rigor? Tumingin muli si Mang Rigor kay Jericho na tila naghihintay ng kanyang sagot. Labag ito sa batas ng Terraveda, sagot ni Mang Rigor kay Aragon. At sang-ayon ka ba sa batas na yon? Patuloy na tanong ni Aragon na nahalatang ginigipit ang matandang manggagamot. Naiintindihan ko ang dahilan nito. Simpleng tugon ni Mang Rigor. Hindi yan ang sagot sa tanong ko. Wika ni Aragon. Nakikinig lang si Jericho sa kanila. Ginawa ang batas na ito upang maiwasan ang mga pang-aabuso na ginagawa ng mga mangkukulam. Paliwanag ni Mang Rigor. Bumaling sandali si Aragon kay Jericho na tahimik lang na nakikinig. Pagkatapos ay tumingin muli kay Mang Rigor na kalmado lang sa kanyang upuan at tila hindi nagpapatinag sa mga pakulong ginagawa ngayon ni Aragon. Maaari ko bang hilingin sa iyo na mas maging direkta ka sa iyong mga sagot? Sumasang-ayon ka ba na dapat ipagbawal ang mahika? Oo o hindi? Seryosong tanong ni Aragon na gustong pigain ng matanda sa isang tanungan lang. Oo. Kalmadong sagot ni Mang Rigor. Naranasan mo na bang mangkulam? Biglang tanong ni Aragon, kaya bigla ring napalunok ng laway si Mang Rigor. Binasa niya ang mga natutuyo niyang labi at saglit na bumuga ng hangin. Ay, matagal na ang nakalipas mula nang huli kong ginawa yon. Sagot ni Mang Rigor. Nitong mga nakaraang araw o buwan, wala ba? Dagdag ni Aragon na titig sa mga mata ni Mang Rigor. Hindi naman nagpadaig ang manggagamot na kalmado pa ring nakaupo habang nakikipagtitigan kay Aragon. Wala. Maiksing sagot ng matanda. Dahil dito, nagkaroon na ng pagkakataon si Aragon na maisingit ang tungkol sa ermitanyong si Abner. Kung gayon, papaano mo nakilala ang mangkukulam na pumatay kay Argo? Tumingin si Aragon kay Jericho na nakatambay pa rin sa dulo ng lamesa habang nananatiling nakikinig. Napansin niyang parang may gusto itong marinig. Yung tipong makapagpapabago ng kanyang isip. Lihim na napangiti si Aragon. Narinig ko lang din siya sa mga kwento ng iba. Subalit hindi ko pa siya nakikita. Tugon naman ni Mang Rigor kay Aragon. Sinabi mo kay Jericho kung saan siya mahahanap, hindi ba? Kaya malamang na alam mo kung nasaan siya. Napatingin si Mang Rigor kay Jericho. Oh, sinabi ko nga yun. Pero yun lang ang nalalaman ko sa kanya. Tugon ni Mang Rigor. Kung ganon, nagpapahiwatig lang ito na kilala mo talaga siya. Sambit ni Aragon. Sinabihan lang ako ng isang kaibigan kung saan siya matatagpuan. Hanggang doon lang yon.
Katuwiran naman ng matanda. Sinong nagsabi sa'yo? Tanong ni Aragon na apuradong malaman ang sagot ni Mang Rigor. Hindi ko pwedeng sabihin. Saad ng matanda. Nakipagkita ka na ba sa kanya? Ito ay isang simpleng tanong, Rigor. Nakilala mo na ba siya? Oo o hindi? Bumuntong hininga si Mang Rigor at tumingin sa ibaba bago sumagot. Hindi. Maikling tugon ni Mang Rigor subalit alam ni Aragon na nagsisinungaling lang siya. At handa ka bang sumumpa para dyan? Paghahamon pa ni Aragon para gipitin si Mang Rigor na umamin. Ngunit bukal sa loob ni Mang Rigor ang mga sinasabi kahit sa kabila ng mga panggigipit sa kanya ay ililihim pa rin niya ang katotohanan. Nilalagay niya sa tama ang mga sinasabi sapagkat ayaw niyang ipahamak ang pamangkin dahil alam niyang kasabwat ni Raya si Aragon at siya ang malaking hudas na nagbabalat kayong tupa sa loob ng palasyo. Oo, maiksing sagot ni Mang Rigor. Kaya mong manumpa? Tanong uli ni Aragon. Oo. Tumango si Aragon at ngumiti ng peke. Salamat, Rigor. Ito ay nakatulong para mabawasan ang pagdududa ng lahat. Salamat sa mga sagot mo. Natuwa si Aragon nang mahuling nagsisinungaling si Mang Rigor. Iyon lang ba? Sabay tayo ni Mang Rigor. Oo, para sa araw na to. Sabay tango ni Aragon. Napatingin agad sa sahig si Jericho upang umiwas kay Mang Rigor. Tila nahihiya pa ito sa naging desisyon na isa lang ang matanda. Pinandilata naman ng mga mata ni Aragon si Mang Rigor habang ito'y papaalis sa konseho. Naghintay sila hanggang sa magsara ang mga pinto at humakbang palapit sa tiyuhin si Jericho. Kailangan ba talagang tratuhin mo siya ng ganon? Sabay upo ni Jericho sa trono. Buhay mo ang nakataya, kamahalan. Hindi dapat isaalang-alang ang damdamin rito. Tumayo si Aragon mula sa upuan niya. At nakita mo rin sa sarili mong mga mata na nagsisinungaling siya. Dugtong ng matanda. Siguradong may tinatago siya. Saad ni Jericho. Bahagyang umubo si Aragon ngunit halatang natutuwa ito sa nangyayari dahil tila unti-unti na rin niyang nakukumbinse ang bagitong hari. Ngunit hindi natin matiyak kung ano to. Wala rin tayong pruweba para idiin siya. Kaya hanggat maaari, magiging patas ako sa aking mga hatol at desisyon. Pahayag ni Jericho. Tama ka, kamahalan. Hindi natin pwedeng panagutin si Rigor hanggat walang ebidensya. Ngunit iminumungkahi ko ulit na kung patuloy tayong mag-iimbestiga, baka makakita tayo ng hiilan. Binuksan ng mga gwardya ang mga pinto para kay Aragon at lumabas. Naiwan naman si Haring Jericho na mag-isa sa silid na puno ng mga katanungan at mga pagdududa ang isip. Gabi na nang makarating ang salamangkero at aliman na si Saruman kasama ang kanyang matipunong tauhan na si Juno. Huminto sila sandali upang pagmasdan ng kaharian ng Terraveda mula sa bukana ng kakahuyan. Maya-maya ay iniwan nila ang kanilang mga kabayo at nagpasyang pumasok sa isang gate kung saan makikitang walang nakatokang gwardya na nakabantay. Maingat silang umakyat sa napakataas na pader at maingat din na bumaba. Nagtago agad sila sa kadiliman ng bumungad sa kanila ang isang gwardya na umaakay ng isang kabayo sa kalye patungo sa kwadra. Lumabas sina Saruman at Juno nang magpatuloy ang gwardya at ito ay kanilang sinundan. Tahimik na naghihintay si Aragon habang nakaupo sa harap ng kanyang desk nang may kumatok sa kanyang pintong nakasara. Bahagyang napangiti si Aragon nang dumating na rin ang inaasahan niyang bisita. Pumasok ka. Pumasok naman si Javier. Pakisara na lang ang pinto, pwede.
Nakangiting pakiusap ni Aragon. Sinara naman ni Javier ang pinto at magalang na tumayo sa harap ng desk ni Aragon. Javier, napagtanto ko kung gaano ka katapat at mapagkakatiwala ang lingkod. Kaya meron akong napaka-espesyal na trabaho para sa'yo. Ngumiti si Aragon at kinuha ang isang punyal. Hinugot niya ito mula sa kaluban nito at tinaas. Naglakad siya palapit kay Javier na halatang nagtataka pa at tila hindi mapakali. Ano sa palagay mo? Pinagmasdan muna ni Javier ang punyal bago tumingin kay Aragon. Ang ganda. Maikling sagot ni Javier. Ipipresenta ko sana ito para kay Jericho. Tila na-relax at napangiti si Javier sa pag-aakalang sasaksakin na siya ng matanda sa sikmura. Ginawa mismo ito ng panday ni Reyna Atasha bilang pagpupugay sa ating hari. Ngunit sa kasamaang palad, medyo napuro lang talim nito habang naglalakbay. Binalik ni Aragon sa kaluban ng punyal at tiniabot ito kay Javier. Maaari mo ba itong patalasin para sa akin? Pagsusumamo ni Aragon kay Javier na walang kamalay-malay sa maitim nitong binabalak. Siyempre, walang problema. Napangiti muli si Aragon kay Javier at bumalik sa kanyang desk. O, siya nga pala Javier. Napalingon si Javier habang nakalapat ang kamay sa seradura ng pintuan. Tumingin siyang may kaba sa dibdib. Kaya mo nang makapagpahinga ang hari ngayong gabi. Napatawa tuloy si Javier. Magiging masaya ako dyan. Gusto ko na rin kasing tapusin to. Nakangiting lumabas ng kwarto si Javier upang magtungo sa armory para hasain ng patalim. Samantala, patuloy naman sa pagsunod ang dalawa sa gwardyang nag-aakay ng kabayo sa kwadra. Matapos maikulong ng gwardya ang kabayo ay lumabas din ito agad sa kwadra. Maingat na pumasok si Saruman kasama ang tauhan at kinalagan nila ang isang puting kabayo mula sa pagkakatali. Umuusal ng spell si Saruman habang kinakalagan ni Juno ang tali. Ilang segundo ang nakalipas. Itumakbo ang kabayo palabas ng kwadra at nagtungo ito sa madilim na palengke. Matapos may sagawa ang unang hakbang ay lumusot ang dalawa sa ilalim ng battlements area kung saan makikitang kanina pa naghihintay si Aragon sa isang pinto habang may mga kawal na dumaraan sa ibabaw nila. Dahan-dahan silang lumalapit sa pintuan habang maingat itong binubuksan ni Aragon. Mapapansin din na napakatalim ng titig ni Aragon sa dalawa. Bakit ang tagal nyo? Reklamo ni Aragon. Pasensya na. Huwag na nating sayangin ang oras. Kumilos na tayo. Wika ni Saruman. Sinubukan ni Aragon na pumasok kasunod ni Saruman. Ngunit itinulak siya ng tauhan at nauna ito sa kanya. Malalim na ang gabi subalit patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Mang Rigor. Kinakailangan niyang gumawa ng mga gamot sa ubo upang makalikom ng marami para may reserba siya sakaling may mangailangan na pasyente. Pero habang abala siya sa paggawa ng gamot ay may naririnig siyang yabag mula sa labas ng bahay. Javier, ikaw na ba yan? Tanong ng matanda. Wala siyang nakuhang tugon kaya nagpatuloy siya sa ginagawa. Ngunit ilang sandali pa ay may dalawang kamay ang biglang lumitaw sa madilim na sulok at tumakip sa bibig niya. Mahigpit na hinawakan ni Saruman si Mang Rigor mula sa likuran habang umuusal ito ng isang dasal. Nawalan kaagad ng malay si Mang Rigor ngunit sinalo ito ng mga bisig ni Juno bago bumagsak sa sahig. Sa sumunod na sandali ay nakarating na sa bukana ng kakahuyan ng dalawa. Mabilis na inihagis ni Juno sa kabayo ang walang malay na manggagamot habang sumasakay si Saruman sa kanyang sariling kabayo. Bago umalis ay lumingon muna sandali si Saruman sa Terraveda pagkatapos ay pinatakbo na niya ang kabayo. Pumasok si Aragon sa bahay ni Mang Rigor na may dalang bag. Hinugot niya sa loob ang isang aklat na may pamagat. Ang sikreto ng pangkukulam at salamangka upang itanim sa silid. Maingat niya itong inilagay sa second row ng bakanting istanting katabi ng desk at tinakpan ng isang libro.
Pagkatapos ay mabilis na inimpake ang ilan sa mahahalagang gamit ng manggagamot bago lumabas ng bahay. Madaling araw na rin nang matapos mahasa ni Javier ang punyal. Pumasok ito sa silid ni Jericho at inilagay niya ang punyal sa mesitang katabi ng higaan ni Jericho habang ito ay mahimbing na natutulog. Subalit habang paalis na si Javier ay biglang tumunog ang warning bell at nagising si Jericho. Napatingin siya kaagad kay Javier na awkward na nakangiti sa kanya. Kasunod nito ay humangos na pumasok sa silid si Aragon at ibinalita ang nangyari. Pagkalipas ng isang oras ay inahagis ng mga kawalang mga ari-arian ni Mang Rigor sa sahig. Sinira ang ilan sa mahahalagang gamit ng matanda sa bahay habang naghahanap ng ilang ebidensya. Hawak na rin ni Aragon ang itinanim niyang libro mula sa istante habang binubuklat ito sa harap ni na Jericho at Javier na naguguluhan pa rin sa nangyayari. Tumingin si Jericho sa tiyuhin. "Pwede bang ipaliwanag mo sa akin ng malinaw ang nangyayari?" Tanong ni Jericho sa tiyuhin. "Kamahalan, may nakakita pong kawal kay Rigor na palayo sa lungsod habang nakasakay ng kabayo." Pagsisinungaling pa ni Aragon. Napakunot naman ang noo si Javier sa narinig. "Hindi totoo yung sinasabi mo!" Sagot ni Javier, ngunit biglang pumasok sa bahay si Nicolas. "Tama po kayo. Isang puting kabayong lalaki ang kinuha mula sa kwadra." Hangos agad ni Nicolas kay Aragon. Napatingin rito sina Jericho at Javier na parehong nagulat sa narinig nila. "Kung ganun, saan siya pupunta? Bakit umalis siya ng ganitong oras?" Taka ng batang hari. "Wes, maaari kong ipagsapalaran ng hula, kamahalan. Ngunit sa tingin ko ay isang masusing paghahanap ng ebidensya mula sa kanyang mga ari-arian ang maaaring magbigay sa atin ng kasagutan." Litanya ni Aragon na lihim na napapangisi sa likod ng kanyang utak nang magtagumpay ito sa kanyang mga plano. Umaga na nang makarating sina Saruman at Juno sa pusod ng kagubatan kasama si Mang Rigor. Dahan-dahan silang bumabagtas paakyat sa isang burol at huminto sandali nang matanaw nila ang isang malaking batong tulay mula sa ibabaw ng kuweba. Isang malaking bilog ang makikita sa malayo na siyang sinisikatan ng araw. May layo itong 500 metro buhat sa burol na kinatatayuan nila ngayon. May tila isang maliit na talon ang makikita sa silangang bahagi ng kuweba at isang tila pulang kalsada naman ang mapapansin sa kanlurang bahagi. Maingat na bumaba si Saruman sa matarik na burol na sinundan naman ni Juno habang akay-akay sa likuran ang manggagamot. Wala pa rin itong malay hanggang ngayon matapos gamitan ng spell ni Saruman. Sa loob ng konseho, marahang binuklat ni Jericho ang libro ng pangkukulam na itinanim kaagad ni Aragon sa bahay ni Mang Rigor. Binasa niya ito sandali pagkatapos ay tumingin kay Aragon na nakatayo sa tabi niya. "At sigurado kang ito'y natagpuan sa bahay mismo ni Mang Rigor?" Paniniguro ni Jericho. "Tulad mo, ako rin ay dismayado. Isang taong napakalapit, sobrang pinagkakatiwalaan. Pero nakakalungkot isipin na patuloy pa rin siya sa kanyang mga gawain. Nakapanlulo mong sabihin na isa siyang mangkukulam, hindi ba? Nakapagtataka nga rin sapagkat sa loob ng maraming taon ay hindi man lang natin ito napansin. Mukhang pinaglalaroan niya tayo. Purong kasinungalingan lang pala ang lahat. Nakakatawa dahil nagawa niya tayong paikutin sa kanyang mga kamay." Mahabang salaysay ni Aragon pero tahimik lang si Jericho habang pinoproseso pa ang mga bagay. Samantalang nakatingin sa kanya si Javier na nakasandig lang sa isang haligi. Nakakaramdam siya ng galit sa mga kasinungalingan lumalabas sa bibig ni Aragon. Gayunpaman, mas pinili niyang pakalmahin ang sarili at nanatiling tahimik sa kabila ng mga patutsyada ng matandang taksil. Dapat patawan ng kaukulang pansin ang mga ganitong kasinungalingan at pagtataksil sa ating mismong baluarte. Suhestyon pa ni Aragon.
Binaba ni Jericho ang aklat sa lamesa nang makaramdam siyang bigla ng galit at puot. Pansin na pansin ito ni Aragon kaya patuloy niya itong ginagatungan upang sumiklabo ang galit na nararamdaman ng bagitong hari. Alam kong mahirap paniwalaan, kamahalan, pero pareho nating nakitang tumanggi siyang hatulan ng mahika. Alam nating dalawa na may tinatago siya at wala sa atin ang gustong maniwala. Ngunit mula sa ebidensyang ito ay nalaman natin agad ang katotohanan. Kaya siya nagmamadaling umalis sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ito ang aksyon ng isang inosenteng tao, kamahalan. Walang pagdududa. Si Rigor nga ang taksil. Wika ni Aragon. Napasandal si Jericho sa upuan. Tila pinipigilan pa rin ang mga salita ni Aragon na patuloy na nagpapainit sa kanyang dugo na siya namang sinamantala ng matanda. Tuwang-tuwa ito sa pinapakitang reaksyon ni Jericho na halos sumabog na sa galit. Magpapadala ako ng mga magpapatrolya sa lalong madaling panahon para hanapin siya at ibalik dito. Mungkahi pa ni Aragon. Hindi! Ano pa layunin yan? Hayaan mo siyang umalis! Galit na sagot ni Jericho. Kung yan po ang nais ninyo, kamahalan. Sabay yuko ni Aragon at lumabas ng konseho habang pinandidilatan ito ng mata ni Javier. Subalit pangisi-ngisi lang si Aragon na halatang hindi naaapektuhan sa matatalim na titig ng binata. Sinusundan ito ng tingin ni Javier hanggang sa ito ay makalabas. Sa galit ay hindi maiwasan ni Javier na makagat niya ang labi saka tumitig sa sahig nang nakapikit pagkasara ng pintuan. At naniniwala ka naman sa kasinungalingan to? Sambit ni Javier. Tumingin si Jericho saglit. Alam ko nararamdaman mo. Tinanong namin siya kahapon. May mga aktibidad siya noon sa pangkukulam at inamin niya ito. Alam din ito ni Ama, pero dahil sa kaibigan ng turing sa kanya, ay nakala niyang tumigil na ito sa dating gawain. Ani Jericho. Tulala lang na nakatitig si Javier sa sahig na tila naglalakbay pa sa kalawakan ng diwa. Matagal bago nakasagot si Javier. Pinoproseso pa ang lahat ng gumugulo sa kanyang isipan. At iniisip mo na siya ang traidor? Tumalim ang titig ni Javier sa sahig. Napansin naman ito ni Jericho at napabuntong hininga na lang siya. Sige nga, isipin mo, bakit siya umalis kung wala siyang tinatago? Saad ni Jericho. Ibinigay niya ang buong buhay niya sa kahariang ito. Hinding-hindi kanya ipagkakanulo kahit na kailan. Sagot naman ni Javier. Kung ganun, ipaliwanag niya kung bakit niya ginagawa to. Paghahamon pa ni Jericho. Kaya dito palang tumingin si Javier kay Jericho. Sige, paniwalaan mong kasinungalingan nila. Pero hindi kailanman naaalis si Tio nang hindi nagpapaalam sa akin. Wika ni Javier at muntik nang bumuhos ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Ayaw niyang isiping iniwan na siya ng tiyuhin at tinalikuran. Tignan mo, alam kong mahirap. Ngunit walang iniulat na pagtakas. Ang ari-arian niya'y nawawala at isang kabayo rin ang ninakaw. Hindi ka ba napapaisip sa mga ganitong senaryo? Pahayag ni Jericho. Hindi siya aalis nang hindi nagpapaalam sa akin. Hindi niya ako iiwan. Umiwas ng tingin si Javier at tumingin sa kabilang direksyon. Gusto niyang pigilan ng luha na malapit nang rumagasa sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga na lang tuloy si Jericho dahil dito. Alam kong gawa-gawa lang ni Aragon ang kwentong ito. Dagdag pa ni Javier. Masyadong mabigat ang paratang mong yan, pero hindi ko napapansinin ang komentong yon. Litanya ni Jericho. Dahil tsuhin mo siya, hindi mo makikita kung sino siya kung hindi mo titingnan ang mga kilos niya. Wika ni Javier at malapit ng maluha. Tama na Javier, sapat na ang pagkawasak ng puso ko ngayon. Ayokong mawala ng isa pang kaibigan. Mabilis na tumayo si Jericho. Si Mang Rigor, sabay hinawakan ng libro. Mula ngayon,
ay ipinapahayag ko bilang isang taksil. Ibinagsak ni Jericho ang libro sa ibabaw ng lamesa habang papalabas siya ng konseho. Dito na nagtatapos ang usapan. Huling wika ni Jericho bago sumara ang pinto. Naiwan sa loob si Javier na hindi nakareak at mabigat ang loob. Pumasok si Saruman sa madilim na kuweba na may tangang sulo na siyang nagsisilbing ilaw nila sa daan. Nakasunod lang si Juno habang nakasampa sa kanyang balikat si Mang Rigor. Medyo masikip at maputik ang nilalakaran nilang daan kaya dahan-dahan lang sila sa paglalakad. Pagdating sa kanto ay pumasok sa isang lagusan si Saruman. Medyo maliwanag na sa bahaging yon dahil sa mga sulong nakasabit sa pader. Pagkarating nila sa duloy isang maliit na altar na may pagkaslanted ang bumungad sa kanila. Inihiga dito ni Juno si Mang Rigor. Ngunit bigla itong naalimpungatan nang makarinig ng mga boses sa paligid niya. Mukhang naging mahirap ang paglalakbay mo. Pagod ka siguro. Oras na para gumising. Lumitaw si Raya mula sa madilim na bahagi ng kuweba at hinaplos ang pisngi ni Mang Rigor. Oras na para simulan ang laro. Nakangiting wika ni Raya. Nagising si Mang Rigor ngunit napagtanto niyang nasa ibang lugar siya at hindi siya makagalaw. Tumingin siya kay Raya. Sige na, Raya. Kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo na ngayon. Hindi ako natatakot mamatay. Sampit ni Mang Rigor. Ang pagpatay ay isang madaling bahagi para sa akin. Pero hindi ako nagmamadali sa laro natin. Dahil tutulungan ako ng kaibigan ko dito na makakuha ng ilang impormasyon sa iyo. Saad ni Raya. Tinignan naman ni Mang Rigor sa unang pagkakataon ng salamangkero. Hindi ito nagsalita ngunit seryoso lang din na nakatitig sa kanya. Bumaling siya kay Raya. Ilang impormasyon na maaaring hindi mo kayang ibigay. Gayunpaman, gusto kong sabihin mo kung nasaan si Abner. Litanya ni Raya. Wala akong kakilala na tinatawag na Abner. Medyo hilo pa si Mang Rigor kaya hirap pa itong magsalita. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? May pang-uuyam na boses ni Prinsesa Raya. Gagawin ko ang gusto mo. Hindi ko pa rin sasabihin sa'yo ang kahit na anong nalalaman ko. Sinubukang bumangon ni Mang Rigor. Subalit tila merong isang pwersang humahatak sa kanya sa altar. Kaya wala siyang magawa kundi titigan lamang ang mga taong nasa harapan niya. Biglang pumasok si Aragon at tinitigan nito ng masama ni Mang Rigor. Pero ngumisi lang ang matandang taksil at tumayo sa likod ni Prinsesa Raya na patuloy sa mga sapilitang pagtatanong kay Mang Rigor. Pwes, si Saruman ay hindi ordinaryong tao. Isa siyang katha o aliman at isa ding pari ng lumang relihiyon. Meron siyang ilang kakayahan na alam lamang ng mga nagsisimula. Ngunit ikaw ay isang matalinong tao, Mang Rigor. Sigurado akong alam mo kung ano ang kaya niyang gawin. Umalis si Raya kasama si Aragon. Iniwan nila ang manggagamot sa mga taong magpapahirap ng husto dito.